Nataranta si Dahlia nang malamang kasal na siya kaya hindi siya nabigyan ng Xenomar. Ikakasal na sana sila ng kasintahang si Romeo, ngunit hindi matutuloy. Kaya naman nagpa siya siyang hanapin ang di umano'y kanyang asawa na nagngangalang Martin Villarreal. Ano pong kailangan nila, ma'am? Tanong ng gwardya sa main gate ng subdivision sa Pasay City. Dito po ba nakatira si Mr. Martin Villarreal? Anya, nag-research kasi siya at ang address na yon ang nakita niya sa profile ng lalaki. Opo. Maya-maya ay may dumating na itim na kotse. Binati ng gwardya ang driver sabay lingon sa kanya. Maswerte ka, ma'am, narito si Mr. Villarreal. Sabi nito. Nawindang si Dahlia at napasilip sa nakabukas na bintana sa driver's side ng kotse. Lumapit siya sa sasakyan. Mr. Villarreal, pwede po ba kayong makausap? Sabi niya sa driver na inakalang ito si Mr. Villarreal. Medyo may edad na ito. Nangunot ang noo ng Ginoo. Hindi po ako si Mr. Villarreal, miss. Anito, lumingon ito sa backseat. Who's that? Tanong naman ng baritonong boses lalaki na nasa backseat ng kotse. May babae pong gusto kayong makausap, sir. Sumilip siya sa bintana ng kotse. May lalaking nakasuit sa backseat. May suot na black-rimmed eyeglasses. Bata pa ito at gwapo. Who is she? Name drop, please. Sabi ng lalaki. Ako po si Dahlia Sanchez, ang asawa niyo. Mabilis niyang pakilala. Manghang napatitig sa kanya ang driver. Pagkawan ay nilingon ulit ang boss nito. Sir, asawa niyo raw po. Let her in. Utos ng lalaki sa driver. Bumaba pa ng kotse ang driver at pinagbuksan si Dahlia ng pinto sa backseat. Kaagad naman siyang lumulan at umupo sa tabi ng lalaki. May 2 dangkal ang agwat. Umusad din ng sasakyan. Anong nagudyok sa'yo at bigla kang bumalik? Tanong ng estranghero niyang asawa. Nagulat siya at napatitig sa lalaki. Nakayuko ito at nakatingin sa hawak na cellphone. Bumalik? Ngayon pa lang tayo nakita, mister. Anya. Napatingin ito sa kanya, may pagkamangha. Nagka-amnesia ka ba? Nangunot ang kanyang noo. Hindi. Nagulat lang ako kasi married na ang status ko nung kukuha sana ako ng Xenomar. Pangalan mo nakalagay bilang asawa ko, never naman akong ikinasal. Ngayon pa lang ako sana magpapakasal. Kumunot din ang noo ng lalaki. We married 3 months ago, but you ran away after the wedding ceremony. May nasikaso ako sa Japan branch ng office pagkatapos ng kasal, kaya hindi kita naatupag. Ano? Paano nangyari yun? Sa Cebu ako nakatira at doon ako nagtatrabaho bilang HR assistant sa airline company. Lumipat lang ako rito sa Manila last month kasi request ng company. Which airline company are you working for? Sa GT Pacific Airlines pero 3 months pa lang. Muli siyang sinipat ni Martin. You're working in my company. Nasurpresa si Dahlia. Si Martin pa pala ang bagong boss niya. You mean, ikaw ang may-ari ng GT Pacific Airlines? Yes, and I'm currently the CEO. My parents entrusted the company to me before they migrated to Australia. Nalilito na siya. Paano tayo kinasal? Baka nagkakamali ka at hindi ako yun. O kaya, baka kapangalan ko lang ang asawa mo, sir. Hawak ko naman ng lahat ng papeles ko, pati birth certificate. We met twice before the wedding while processing the requirements. Saglit lang tayo nag-usap dahil ang adoptive mother mo nakipagkasundo sa akin. Natigilan si Dahlia nang maalala ang kakambal niyang si Darla, na inampon ng isang byudang negosyante. Huling update ni Darla ay nasa Canada na ito kasama ang boyfriend. Teka nga, hindi ako pinakasalan mo, Mr. Villarreal. Protesta niya. Paano hindi ikaw? I got our marriage certificate at pirmado natin pareho. Hindi ka ba aware na may kakambal ang pinakasalan mo? I don't know that. Napahilot si Dahlia sa sentido at naisip na kagagawa ni Darla ang lahat. Kahit inampon ito ay hindi na bagong original identity nito, kaya malaya nitong nagamit ang katauhan niya. Sa Cebu rin ito nakatira noon, ibang bayan nga lang. It makes sense kung bakit hiniram nito noon ang birth certificate niya na hindi niya inusisa pa kung bakit at saan ito gagamitin. Kakausapin ko kakambal ko, sir. Sigurado ako na siyang pinakasalan mo. We're identical twins at malamang ginamit lang niya pagkatao ko para hindi siya maikasal sa'yo. Hiniram kasi niya noon ang birth certificate ko at ibang papeles. Sabi niya may paggagamitan lang siya. Palatak niya. Napatingin siya sa kamay ni Marty na napakuyom habang nakapatong sa hita nito.
I was fooled. Your sister used her identity to marry me. May gigil nitong sabi. It's not my fault. Biktima rin ako. You can't change the record, lady. We're legally married. Ano? Hindi naman ako nagpakasal. Isa pa, ikakasal na ako sa taong mahal ko. So, what do you want? Kailangan mapawalang bisa ang kasal natin. Pilyong umiti si Martin. Before you ask me for an annulment, you must return the 30 million. Anong 30 million? Ginupo na si Dahlia ng kaba. Ang adoptive mother mo ay dating shareholder ng company namin. Pero nalulong siya sa casino. Nalustay niya ang 10 milyong pondo ng Cebu branch office at nagkautang pa ng 20 million. I gave her a chance, but we ended up with a marriage agreement. Pumayag ako kasi nangako siya na malaking maitutulong mo sa kumpanya. You're good at business kaya nagtiwala ako. Nairita na si Dahlia. Hindi nga ako yung taong tinutukoy mo. Kakambal ko yun. Naghiwalay kami ng kakambal ko nung 10 taon kami dahil kinuha ako ng tsuhin ko. Si Darla naman ay inampun ng sinasabi mong parent niya. At aware naman yung umampun sa kanya na kambal kami. Mahirap lang ang tiyuhin ko kaya ako lang ang kinuha. Teka, nasa na ba ang adoptive mother ni Darla? She died from a heart attack 3 months ago after you escaped. Hindi nga ako yun eh. Ba't balagi mo sinasabi na ako yung tinutukoy mo? Gigil niyang giit. Fine. Kahit hindi ikaw yung tinutukoy ko, ikaw pa rin ang legal kong asawa sa batas. Nagtaas din ito ng tinig. Biglang nanlumo si Dahlia. Please, tulungan mo kung mapawalang bisa ang kasal. Mangiyak-iyak niyang samo. Wala kang ibang magagawa kundi ibalik ang perang nabanggit ko. Hindi biro ang 30 million, lady. Lady ka ng lady. Dahlia nga pangalan ko. Nanggagaliiting singhal niya. Sinipat siya nito ng mahayap na tingin. But you're my lady, and you can't change that. Nagkatungan ng init ng ulo niya. Kumalma rin siya nang maalala na boss pala niya si Martin. Baka bigla siya nitong sibakin sa trabaho. Saan naman ako kukuha ng 30 million? Kahit tumanda ako sa pagtatrabaho, hindi ko kikitain ng halagang yun. Hindi naman kalakihan ng sahod ng boyfriend kong flight attendant. Breadwinner pa siya. Pumalatak na siya. Talk to your sister. Maybe she can provide 30 million. Malamang wala rin yung pera. Kaya nga siya tumakas, diba? Then you don't have a choice. Kailangan mong panindigan ng pagiging asawa ko. Kung hindi, ipapakulong ko ang kapatid mo na nanloko sa akin. Nataranta na si Dahlia. Huwag naman ganun. Baka may iba pang paraan para maresolba ang problema. Binigyan kasi ako ng boyfriend ko ng 3 buwang palugit. Kung hindi maaayos ang problema sa marital status ko, hihiwalayan niya ako. Natatakot kang hiwalayan ng boyfriend mo pero hindi ka natatakot na maipakulong ko? Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit mo naman ako ipapakulong? Biktima rin ako, no? Anong malay ko? Baka pinagkaisahan niyo ako ng kakambal mo para makahuthot ng pera. Imagine, you're my wife and everything I have is yours. Pinalala niyo ang trust issue ko. Namukol ang panga nito dahil sa gigil. Lalo lamang siyang nababalisa. Sandali lang, huminahon ka. Babalitaan kita once nakausap ko na si Darla. Nagpakumbaba rin siya. So, her name is Darla, huh? Tumango siya. Alright, I will give you time to settle things. Pero habang ginagawa mo yan, kailangan mong gampanan ng pagiging asawa sa akin. May parents keep on asking me about you. Idinahilan ko lang sa kanila na busy ka lang at kaya ka umalis noon sa simbahan ay dahil may emergency ka sa kamag-anak mo sa probinsya. They're hoping to see us living together. Pinagsalikop ni Dahlia ang mga kamay niya na mamawis dahil sa nerbiyos. Mukhang matatali na siya kay Martin. Pakibaba niyo na lang ako sa tapat ng mall, kuya. Sabi na lang niya sa driver. Inihinto naman ng driver ang kotse sa harap ng malaking mall sa Pasay. Ipapasundo kita sa driver ko bukas ng hapon. Kailangan mong makalipat sa bahay ko bago dumating ang parents ko. Pabigla-bigla silang umuwi, walang abiso. Ani Martin. Marahas siyang napalingon dito. Ano? Bukas ka agad? Of course. Since you're my wife, you're obliged to live with me. Pero may boyfriend nga ako at nagtatrabaho rin siya sa kumpanya mo. Sino bang may karapatan sa'yo? Ang boyfriend mo o ako na asawa mo? You cheated already after all. Napatda siya at hindi malaman ang isasagot. Ay, uuwi muna ako. Ang hirap mong kausap. Paalam na lamang niya. Wait. Pigil ni Martin.
Inabutan siya nito ng resibo ng pharmacy at ballpen. Isulat mo rito ang address at contact number mo. Anito pagkuwan. Kinuha naman niya ang resibo at ballpen. Isinulat niya sa likod ng papel ang kanyang address at contact number. Ibinalik din niya ito sa asawa niya di umano. Aalis na ako. Bukas ng gabi mo na lang ako ipasundo sa driver. Maya asikasuhin pa ako sa umaga. Anya. Tumango lang ang lalaki. Pinagbuksan pa siya ng driver ng pinto. Nagmamadali siyang lumabas at pumara naman ng taxi. Kaagad siyang lumulan. Pagdating sa inuupahan niyang apartment ay kaagad siyang nagbukas ng video call kay Darla. Ang tagal nitong sumagot pero hindi niya tinantanan. Lumuklok siya sa couch. Darla, kausapin mo ako. Sabi niya nang matanggap ni Darla ang kanyang tawag. Pasensya ka na, Dahlia. Busy ako ngayon. Anito, iiwas pa sana. Sandali, wag mo akong iwasan. Hintik ka. Paano mo nagawang gamitin ang identity ko para takasan ng kasal mo kay Martin Villarreal? Uminit na ang ulo niya. Pumirmi rin sa pwesto nito si Darla at pansin niya ang pamumukol ng tiyan nito. Sorry, Dahlia. Wala na talaga akong choice. Ayoko maikasal kay Martin lalo't buntis na ako. Sasabihin ko naman talaga sa'yo ito kaso palagi kang busy. Nag-iipon kami ng boyfriend ko ng pera para kahit papaano ay mabayaran si Martin. Kaso late ko na nalaman na 30 million na pala ang kabuuan ang utang ng adoptive mother ko sa kanya. Hindi naman malaki ang kinikita namin dito sa Canada. Paliwanag nito. Napaluhan na siya dahil sa magkahalong inis at takot. Selfish ka talaga. Hindi mo na inisip ang epekto nito sa akin. Alam mong may boyfriend ako at ikakasal na sana kami. Paano na ngayon to? Ipapakulong ka ni Martin. Sorry talaga. Baka pwedeng pakisamahan mo muna si Martin at wag mo siyang gagalitin. Ang hirap pa ng sitwasyon namin kasi may binabayaran kaming bahay. Kakausapin ko rin si Martin para maipaliwanag sa kanya nangyari noon. Hindi ko naman nakalain na ipipilit ng adoptive mother ko ang kasal. Hindi nga siya sumipot sa kasal at sabi masama ang pakiramdam. Alam niya na identity mo ang ginamit ko. Siya pang nag-joke sa akin kasi alam niya na buntis ako. Sabi niya siya na bahalang umayos ng gusot pero bigla siyang nawala. Natakot na ako kaya sumama ako sa boyfriend ko dito. Tapos iniwan mo ako sa ere? Ano ka ba naman, Darla? Papatayin mo ako sa stress eh. Ako ang nagigipit dahil sa desisyon mo. Napaiyak na rin si Darla at hirap nang magsalita. Patawarin mo ako, Dahlia. Please, wag mo naman akong kamuhian. Naipit lang din ako sa problema ng nanay-nanayan ko. Kahit anong galit niya, inanaig ang awa niya sa kanyang puso. Mas komplikado nga naman ang sitwasyon ni Darla lalo't buntis ito. Hindi rin niya masisi si Martin dahil biktima lang din ito ng namayapang adoptive mother ni Darla. Sige na, titingnan ko kung anong magagawa ko. Kausapin mo rin si Martin para mas maintindihan niya ang nangyari at nang hindi ka makulong. Pati ako gusto niyang ipakulong eh. Nadamay pa ako sa problema niyo. Sige, salamat at pasensya ka na talaga, Dahlia. Pinuto na niya ang tawag. Kahit naman magtatalak siya, wala ring mangyayari. Tumayo siya at pumasok ng kusina. Uminom ng malamig na tubig. Kinabukasan ng gabi ay nagulat si Dahlia nang dumating si Martin sa apartment niya. Bakit kasama ka? Iritabling tanong niya dito. Mainit na ang ulo niya simula umaga dahil hindi sinasagot ng boyfriend niyang si Romeo ang kanyang tawag. Gusto kong matiyak na lilipat ka na talaga sa bahay ko. Ani Martin. Diretso ang pasok nito sa apartment. Sumunod naman ng driver. Hindi pa ako nakapagpaalam sa landlady ko kasi wala siya maghapon. Pwede ka namang bumalik dito para magpaalam. Pumasok na ito sa kusina. Hinabol niya ito. Hindi pa siya nakapaglilinis kaya't makalat sa kusina. Next week na lang kaya ako lumipat sa bahay mo. Isa pa, hindi pa kita lubos na kilala. Baka pwedeng mag-adjust muna tayo. Anya. How can you adjust if you live separately from me? Bakit ba atat kang makasama ako sa bahay mo? Dahil matagal ka na dapat nakatira sa bahay ko. Hinahanap ka nga ng parents ko at lola ko sa tuwing tatawag sila sa akin. Bakit kasi hindi mo sinabi yung totoo sa kanila? Magagalit sila kapag sinabi ko ang totoo. Hindi sila aware sa ginawa ng adoptive mother ng kapatid mo. Tinapalan ko na walang pera dahil nagmakaawa si Mrs. Robles. Pero namatay naman siya, kaya pare-pareho tayong naiipit sa problema ngayon. Hindi naman dapat ako kasama sa problema eh. Mangiyak-ngiyak niyang maktol. Nakausap ko na kahapon ng kapatid mo. Tumawag siya sa sekretary ko.
Nakiusap siya sa akin na huwag siyang idemanda. Anong desisyon mo? Walang magbabago. Papayag lang ako mapawalang visa ang kasal natin once na ibalik niya ang 30 million. Nanghihinang napaupo si Dahlia sa silya katapat ng lamesa. Malabo nga kaming makabuo ng 30 million kahit 10 taon pa kaming kakayod. Kita mo naman na mahirap lang kami, di ba? Makisama ka lang sa akin bilang asawa ko. Tapos ang problema. Lumapit si Martin sa kalan at binuksan ang kasirola roon. Panis na ang ulam mo. Maya-maya ay sabi nito. Napatayo si Dahlia at nilapitan ng lalaki. Inasikaso niya ang napanis na tinolang manok. Ba't ba nakikialam ito sa kusina niya? Sige, sasama ako sa'yo. Pero babalik ako rito bukas para magpaalam sa landlady ko. Nag-text na ako sa kanya pero walang sagot. Sabi niya. Okay, dalhin na natin ang mga gamit mo. Tumango siya. Wala rin naman siyang choice kundi sundin ng asawa. Konti lang ang gamit ko dahil ilang buwan pa lang ako dito. Sumunod siya rito palabas dala ang ibang gamit. Babalikan na lang niya ang iba. Is your boyfriend living with you? Tanong ni Martin nang lulan na sila ng kotse. Magkatabi sila sa backseat. Hindi, umuupa rin siya pero kasama niya ang katrabaho niya. Ilang taon na kayong magkarelasyon? 3 years. Sa Cebu rin siya nakatira. Kapitbahay lang namin. How old are you now? 26. I'm 6 years older than you, Dahlia. Nabanggit ng adoptive mother ni Darla na kaibigan niya ang tatay niyo. And he's still alive. Ginupo ang babae ng munting kirot sa kanyang puso nang maisip ang kanyang mga magulang. Oo, buhay pa ang tatay namin pero hindi naman kami sinuportahan. Sundalo ang tatay namin sa US at pamilyado siya noong nakilala ang nanay namin. Nabuntis pero hindi pinanagutan ng tatay namin. Namatay ang nanay ko nang 9 na taong gulang kami ni Darla dahil sa malubhang sakit sa atay. Kwento niya. Ano pala ang tinapos mong kurso? Pagkuha na itanong nito. BS Psychology. Nag-aral din ako ng Business Administration pagkatapos kaya natagalan ako sa college. Pero nagtatrabaho na ako habang nag-aaral. And Darla graduated in Business Management majoring in Marketing, right? Oo, at magaling siya talaga sa business. I need her skills. Sadly, she escaped. I'm not good at business pero sinikop ko tong aralin. I studied marine engineering. Napatitig siya kay Martin nang maalala ang chismis sa opisina. Ayon sa katrabaho niya, dominante ang bago nilang CEO. Mahigpit, maotoridad, kaya disiplinado ang empleyado. Matutulungan naman kita sa ibang aspeto ng negosyo. That's good. Siya nga pala, malayo ang bahay mo sa airport. Mukhang mahirap din makahanap ng taxi sa subdivision. Anya. I have 4 cars. If you can drive, you can use one of those cars. Gilalas siyang napatitig dito. Hindi ako marunong magmaneho ng kotse, motorsiklo lang. May lisensya rin ako. May big bike ako, pero ayaw kong gamitin mo yun. Hindi bagay sa'yo ang ganoong sasakyan. Mag-hire ako ng isa pang driver para sa'yo. Ano? Hindi na kailangan. Baka kaya namang lakarin papuntang highway mula sa bahay mo. Okay pa yun. Dahlia, I have a critical trust issue, but I'm willing to entrust my private life and properties with you. Refusing my offers as my wife hurts my ego. So please stop complaining. Tulalang nakatitig lang siya kay Martin. Ang bossy nito at hindi niya alam kung paano ito tanggihan. Magtataka mga katrabaho ko. Alam nila na may boyfriend ako tapos biglang makikita nilang hatid sundo ako ng driver mo. Hindi pwedeng makita tayo ng mga empleyado mo na magkasama. Bibigyan kita ng panahon makapag-adjust, Dahlia. Sikreto muna na ikaw ang asawa ko para sa reputasyon mo. Pero hindi to pwedeng magtagal. Inatake na naman siya ng stress. Sige, salamat. Siya nga pala, naka-assign ka ba sa airport branch office ng kumpanya? Pagkuwan ay tanong nito. Oo, pero next month ay lilipat na ako sa main office kasi ako na mag-handle ng recruitment at records ng empleyado. Mabuti, mas mapapalapit ka sa akin. Napangiwi siya at sinipat si Martin. At talaga itong makasama siya. Bagay na lalong nag-trigger sa anxiety niya. Kakakilala lang nila, feeling close na agad to sa kanya. Ni hindi man lang nangiming patagalin ng araw na kunin siya. Pagdating nila sa bahay ni Martin ay nalula naman si Dahlia sa ganda nito at lawak. May 4 nga itong luxury cars, isang big bike na obvious namang mamahalin din. May kasama ka ba rito, Sir Martin?
Tanong niya nang makapasok sila sa malawak na lobby ng bahay, para itong ballroom hall ng hotel. I have on-call servants. Once a week lang sila pumupunta rito para maglaba at maglinis. Ang driver ko ay dito nakatira pero may kubo siya sa likod ng bahay. Mas gusto niya ron. Anito. And by the way, stop calling me sir. We're not at work at mag-asawa tayo. Okay. Ipinasok na ng driver ang mga gamit niya. Maya-maya ay dumating ang pagkaing order ni Martin mula sa restaurant. Inasikaso niya ang mga ito sa dining. Sinundan din siya ng lalaki. May 4 na kwarto tong bahay, Dahlia. Habang nag-a-adjust ka, magkahiwalay tayo ng kwarto. Pero once umuwi ang parents ko, kailangan nating magsama. Sabi nito. Kailan ba uuwi ang parents mo? I'm not sure. Maybe before the company's anniversary party. Napabuga siya ng hangin. Kain muna tayo, gutom na ako. Anya, nagpatiuna na siyang umupo sa harap ng mahabang lamesa. Kasya ang 12 na tao rito. Umupo na rin sa tapat niya si Martin at kumuha ng pagkain. Kinabukasan ng hapon ay bumalik si Dahlia sa apartment nito at kinausap ang landlady. Nagulat siya nang maabutan sa apartment si Romeo. Lasing habang nakahiga sa sofa. May susi ito kaya nakapasok. Romeo, bakit ka narito? Kahapon pa kita tinatawagan na. Natatarantang sabi niya. Inakay niya pa upo ang binata. Magandang tanong yan, Dahlia. Pilyong sabi nito. Tumawa pa. Aalis ka na pala rito. At saan ka lilipat? Sa bahay ng asawa mo? Bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib. Sorry, kailangan kong gawin to. Makukulong ako at ang kapatid ko kung hindi ko susundin ang gusto ng asawa ko. Na-text ko na sa'yo ang nangyari kung bakit kasal na ako. Tumakas na ang kambal ko at buntis, kaya kailangan kong akuin ang responsibilidad niya. Pero nangako siya na magtatrabaho sila ng asawa niya para makabawas sa utang sa asawa ko sa papel. Oo, nabasa ko. Ano pa bang magagawa ko? Wala rin ako ni 100,000 para matulungan ka. Hintik kasi ang kapatid mo na yan. Dapat hinayaan mo na lang siyang makulong. Malaki ang kasalanan sa akin ni Darla, pero hindi ko siya basta hahayaang makulong. Buntis pa siya. Masyado ka mabait, Dahlia. Idinamay ka ng kapatid mo sa problema niya. At sino ba yung lalaking asawa mo kano? Si Martin Villarreal. Nanlalaki ang mga matang tumitig sa kanya si Romeo. Seryoso ka ba? Natatawang untag nito. Oo. At siguro kilala mo na siya na anak ng may-ari ng GT Pacific Airlines. Boss natin siya. Tumawa ito na may sarkasmo. Akalain mo yun. 1 bilyonaryo pala ang asawa mo. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib. Naunahan na siya ng pagluha kaya hindi makausap ng maayos ang binata. Sorry, hindi ko rin alam ang gagawin ko, Romeo. Humihikbing wika niya. Maya-maya ay inakbayan siya nito. Tama na ang iyak. Pasensya ka na rin dahil isang hamak na empleyado lang ang boyfriend mo. Sapat lang ang kinikita para sa kailangan ng pamilya. Kumpara sa negosyante mong asawa. Malamang wala akong maibubuga. Bihira ang yumayamang empleyado sa bansang to kung walang ibang source of income. Pasensya ka na rin dahil pasan ko pa ang pamilya ko. No choice ako kasi maagang nawala ang tatay ko. May sakit pa ang nanay ko kaya kailangan tulungan ko ang 4 kong kapatid. Hindi mo kailangan mag-sorry. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maanalang kasal ko kay Martin. Magtiis muna tayo. Tumango si Romeo at napatayo. Huwag ka nang ma-stress. Ako na ang susuko. Mag-break na tayo. Sabi nito. Nagpanik siya at pinigil sa kanang braso ang binata. Huwag naman, Romeo. Gagawa ko ng paraan para makabalik sa'yo. Samo niya. Tuluyan itong lumayo sa kanya. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, Dahlia. Mas okay na to. Baka nga talagang hindi tayo para sa isa't isa. Aalis na ako. Hinabol niya ang lalaki ngunit mabilis itong maglakad. Napasandal na lamang siya sa dingding at humagulgol. 3 linggo na ang lumipas at sa nagdaang unang linggo ay halos gabi-gabing umiiyak si Dahlia. 3 araw na sa Cebu si Martin at may inaasikaso sa branch office. Biyernes ng umaga ay lumipat naman siya sa main office. Good morning, Dahlia. Bati sa kanya ni Farah, ang sekretarya ni Martin. Ginupo naman siya ng kaba nang maisip na nakauwi na si Martin dahil naroon na si Farah. Nagkasabay sila nito sa elevator. Kararating mo lang ba?
Pabulong niyang tanong sa babae. May edad na ito at pamilyado. Oo, dumiretso na ako rito mula airport. Anito. Kasama mo ba si Martin? Siyempre, pero umuwi pa siya. Aware si Farah na asawa siya ni Martin dahil kaibigan ito ni Darla. Alam nito ang kalokohan ng kapatid niya. Papasok kaya siya ngayon? Siniko siya ni Farah. Bakit balisa ka riyan? Hindi ka ba masaya na umuwi ang asawa mo? Tudyo nito. Alam mo naman ang sitwasyon ko, ate. Nakakatakot si Martin lalo na kung mainit ang ulo. Hindi ka pa nasanay kay boss. Pero kahit ganun siya, inilulugar naman niya ang init ng ulo. Alam mo ba nung nasa Cebu kami, inuutusan niya ako na kumustahin ka. Kaya huwag kang magtaka kung bakit 10 oras ng gabi tinatawagan kita. Nawindang siya. Sigurado ka? Oo, inaalam niya kung nakauwi ka na ba o kumain. Bakit hindi siya tumawag? Alam naman niya number ko. Ewan, baka hindi pa alam ni boss kung paano ang approach na gagawin niya sa'yo. Aware ka naman siguro na single si boss since birth. Epekto ata yun ng malalang trust issue niya. Nakarating na sila sa 5th floor at tuloy ang chika. Bakit ba nagkaroon ng trust issue si Martin? Usisa niya. Hindi ko sure kung ano ang dahilan. Pero balita ko, may nagustuhan siyang babae noon pero pinaasa lang siya. Maraming tao na rin ang loko sa kanya. Naalala niya ang adoptive mother ni Darla na isa sa sumira sa tiwala ni Martin. Isama pa ang kapatid niya. Naghiwalay na sila ni Farah dahil pumasok siya sa opisina ng marketing department. Nagpasa siya ng 201 files ng bagong hired na empleyado. Pabalik na siya sa elevator nang masalubong niya si Martin. Nakasuot ng itim na polo. Itim din ang denim pants nito. Good morning, sir. Naiilang niyang bati. Kasama nito ang dalawang lalaking opisyales. Pinuuna nito ang mga kasama para lang harapin siya. How are you? Seryosa nitong tanong. Napalinga pa siya sa paligid at tinayak na walang nakamasid sa kanila. Okay lang ako. Nailipat na pala ako rito. Anya. That's good. Kamusta naman ang performance ng driver mo? Maayos naman siyang magmaneho, maingat at mabait. Sinipat ni Martin ang suot nitong relong pambisig. Mamayang lunchtime pumunta ka sa office ko. Magpapadeliver ako ng food at doon ka kakain. Ha? May meal stub naman ako na magagamit sa kantin. You can get the food you want, but we will eat together in my office. That's an order. Tinalikuran na siya nito at iniwan kaya hindi siya nakaangal. Bumalik na lamang siya sa HR office na nasa ground floor. Pagsapit ng tanghali ay kumuha ng pagkain sa kantin si Dahlia pero konti lang. Paggawan ay nagtungo siya sa opisina ni Martin. Sa lawak ng opisina ay kamuntik pa siyang maligaw. Dahlia! Tawag ni Martin. Hindi siya natuloy sa workplace ni Martin nang mamataan ito sa loob ng silid na salamin ang pinto at dingding. Lumapit siya rito nang buksan ito ang pinto. Stop acting like you're theft. Masyadong obvious na umiiwas ka sa mga kamera. Sabi nito. Matabang siyang umiti. Namomonitor pala nito ang kilos niya. Kasi baka may makapansin sa akin pumasok dito. Sa kabihirang nakakapasok dito na walang mataas na posisyon sa kumpanya. Anya. Sumunod siya rito patungo sa pahabang lamesa. May nakahain ng pagkain doon. Kahit may makapansin sa'yo, walang maglalakas loob na usigin ako tungkol sa ugnayan natin. Paano naman ako? Maiintriga ako ng katrabaho ko. Si Farah lang ang nakakaalam sa relasyon natin. Hiwalay na kayo ng boyfriend mo, hindi ba? Ginupo siya ng lungkot nang maisip ang dating nobyo. Humagulgol pa siya noon sa harap ni Martin pero deadma ito. Para itong tuod. Hindi pa alam ng katrabaho ko sa HR department na hiwalay na kami ni Romeo. Anya. Inilapag niya ang dalang plato sa lamesa at umupo sa silya roon. Umupo na rin si Martin sa kanyang tapat. Inabutan siya nito ng ulam at salad na gulay. Ano na pala ang balita sa ex-boyfriend mo? Is he still talking to you? Hindi pa kami nakikita ulit. Pero umaasa ako na maaayos ko pa ang relasyon namin once na annul na ang kasal natin. Kahit makapag-provide ka ng 30 million, hindi ka rin basta makakapagpakasal ulit. Matagal ang process ng annulment. At wala rin akong 30 million. Kaya nga narito ako, hindi ba? Malamig ang tinig na wika niya. Sumubo siya ng salad. That's the point. At hindi mo ba naisip? Ang bilis sumuko ng ex-boyfriend mo. Imbis na tulungan ka, nakipaghiwalay siya kaagad.
Kaya nga kailangan maanal ang kasal natin. Baka sakaling mabago ko pa ang isip ni Romeo. That's impossible for now, Dahlia. Paulit-ulit na lang tayo. Hindi siya kumibo nang lamunin siya ng stress. Pagsapit ng hapon ay nakasabay ni Dahlia sa lobby si Martin at ibang empleyado. Pauwi na ang mga ito. Kasama naman niya si Nicole, ang kasama niya sa HR department. Uuwi ka na ba, Dahlia? Tanong ni Nicole. Oo, bakit? Yayayain sana kitang mag-bar. Birthday ng pinsan ko at gusto sa bar kami. Napalingon siya kay Martin nang masagi nito ang kanang balikat niya. Narinig nito ang usapan nila ni Nicole at sumenyas na sumunod siya rito. Sorry Nicole, hindi ako pwede ngayon. Mariing tanggi niya sa imbitasyon ng katrabaho. Sayang naman, baka imbitahin din ng pinsan ko si Romeo kasi magkasama sila sa flight. Madalas na silang magkasama at balita ko, tambayan na nila ang bar. Nagmadali siyang mag-swipe ng attendance card sa machine nang mapansing hinihintay siya ni Martin sa exit door. Mauna na ako, Nicole. Paalam niya sa kasama. Patakbo siyang lumapit kay Martin, ngunit saka naman ito naglakad patungong parking lot. Sumakay ka sa kotse ko, sabi nito nang makasunod siya rito. Pero naghihintay ang driver ko. Anya. Sinabi ko na sa kanya na mauna na siyang umuwi. Sige. Nagmadali siyang lumulan sa kotse ng asawa habang wala pang nakatingin. Sumakay na rin si Martin at tinabihan siya sa backseat. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Nakalimutan ko mag-iwan ng budget para sa groceries. Wala na rin tayong stock na pagkain sa bahay. Anito. Namili naman ako ng karne at gulay pero kasya lang sa akin. Maya-maya ay inabutan siya ni Martin ng Mastercard. Use this card for the groceries and all you need. Sabi nito. Huwag mo nang isipin ang needs ko. Take it. Pilit nito. Kinuha niya ang card at ipinasok sa kanyang bag. Magkano ang laman ng card para alam kong tansyahin ang gastos? I'm not sure. Last check ko, nasa 10 million ang laman ng account. 10 million? Yes. Budget ko yan for the groceries at ibang kailangan. Ikaw nang gagamit yan at bahala ka na. Ilista mo lahat ng nagastos mo na may resibo. Ibigay mo sa akin ang record every last week of the month. Sige, ako ang bahala. Pero hindi ko na isasama ang personal needs ko. Kaya na yun ang sahod ko. Sinipat siya nito. May iritasyon sa muka pero hindi na kumibo. Pagdating sa malaking supermarket ay sinamahan ni Martin sa loob si Dahlia. Napapasunod ang tingin ng mga tao rito, lalo ang kababaihan. Artistahin naman kasi to. Matangkad, matipuno ang pangangatawan. Sana naghintay ka na lang sa kotse. Sabi niya habang namimili ng sabon panligo. Naiinip ako na walang ginagawa. Anito. Kumuha ito ng maraming kahon ng sabon na mamahalin. Lumipat naman sila sa pwesto ng sanitary napkins. Nagulat siya nang kumuha si Martin ng mas malaki at maramihang sanitary pad. Anong gagawin mo riyan? Takang tanong niya. It's your essential need, right? Mas makakasulit ka kung maramihan ang kukunin mo, hindi pa isa-isa. Matagal pa naman ang expiration nito. Uminit ang mukha niya dahil sa hiya. Para namang wala nang bukas hoarding na ang ginagawa mo. Magkakaroon ba ng pandemic? Nagawa pa niyang magbiro at hindi napigil ang hagikik. Natigilan din si Dahlia nang mapansin ang talim ng titig ng kanyang asawa. Maya-maya ay bigla siya nitong hinatak sa kanang braso, kaya sumubsob siya rito. May nahulog palang malaking adult diaper pero nasalo naman ito. Don't laugh at me. You're annoying. Bulong nito. Hindi siya nakakibo dahil tila sasabog ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Nagangat siya ng mukha ngunit nakayakap pa rin kay Martin. Ang tigas ng dibdib nito pero komportableng subsuban ng muka. Nang mahimasmasan ay dumistansya siya rito. Kainis, bakit ba ako nakakaramdam ng ganito sa lalaking to? Usal niya habang tulak ang cart patungo sa lagayan naman ng table napkin. Palapit na sa kanya si Martin nang mahagip ng paningin niya si Romeo. Kasama ang mga katrabahong lalaki at may dalawang babae. Tumalikod siya ngunit saktong nakalapit si Martin. Naumpog ang ulo niya sa dibdib nito. Hey, what are you doing? Iritabling tanong nito pero nakakapit sa magkabilang balikat niya. Sorry, narito kasi ang boyfriend ko. Anya. What's the matter? He's your ex-boyfriend anyway. Inalipin naman si Dahlia ng kirot sa dibdib nang maisip na wala na nga pala sila ni Romeo. Baka pwede pa kami ulit.
Huwag kang tanga, Dahlia. Hindi ka rin pwedeng mag-boyfriend habang kasal pa tayo. That's against the law. Ang dami mong alam. Halika na nga. Hinila niya ito sa kanang braso at lumipat sila sa pwesto ng mga prutas at gulay. Panay ang lingon niya sa paligid. Huling namataan niya ang grupo ni Romeo ay sa pwesto ng mga alak. Lumipat si Martin sa pwesto ng mga karne at hindi niya namalayan na nakarating na rin sa kanya ang grupo ni Romeo. Namimili ang mga ito ng prutas na maaaring ihahalo sa alak. Dahlia! Tawag ng isa sa katrabaho ni Romeo na lalaki. Kasama rin ito sa apartment. Napalingon siya sa mga ito at pilit na ngumiti. Pansin niya na naglaho ang ngiti ni Romeo nang makita siya. Hi, kamusta kayo? Naiilang niyang bati. Hindi ka nang pumupunta sa apartment namin Nalipat ka lang sa main office, wala ka nang paramdam. Sabi ni Joseph, isa sa malapit na kaibigan ni Romeo. Busy lang ako. Busy o magkagalit pa rin kayo ni Romeo. Naalala ko nung huling bisita mo sa apartment, may pinag-awayan kayo. Sinipat niya si Romeo. Patay mali siya at abala sa kausap na babae. Masaya pa. Hindi pa pala nito pinagsasabi sa kaibigan na hiwalay na sila. Bumigat ang dibdib niya nang umiwas si Romeo. Inakbayan ng kasamang babae. Hindi niya nasagot ang lalaki nang tawagin siya ni Martin. Ang bilis nitong nakalapit sa kanya. Nakilala ito ng isa sa kasama ni Romeo. Sir Martin, magandang hapon po. Bati ng lalaki. Tumango si Martin. Kumistot si Dahlia nang bigla siyang akbayan ni Martin at hinatak palayo sa grupo ni Romeo. Hinila rin ito ang kanilang cart. Manghang napatingin ang mga ito sa kanila. Who are those people? Tanong ni Martin nang makarating sila sa pwesto ng mga karne. Lumayo siya rito at hinila ang cart sa pagitan nila. Mga katrabaho sila ng ex-boyfriend ko. Naroon din siya. Anya. Alin dun ang ex-boyfriend mo? Yung matangkad na nakaitim na polo shirt. Yung may kasamang babae? Oo. Mahinang tumawa si Martin. May sarkasmo. He's ignoring you. Can't you see? He looks happy with another woman, Dahlia. Sinipat niya si Martin. Nakatingin ito sa kinaroroonan ni na Romeo. Lumingon din siya sa lalaki at naaktawang hinaharot ito ng kasamang babae. Wari may kung anong tumaraks na patalim sa kanyang dibdib at biglang kumirot. Napapikit siya nang takpan ng palad ni Martin ang kanyang mga mata. You don't need to be affected. Move on. Maaaring pinagsiselos ka ng ex-boyfriend mo para masabing hindi ka kawalan sa buhay niya. It's obvious that he doesn't care and love you anymore. Anito. Napagtanto niya na tama ito. Umiwas siya kay Martin at lumipat sa karne ng mga manok at itinago ang pagluha. Napansin pa rin siya nito. Nang mabayaran ng kanilang pinamili ay kaagad din silang umalis. Kakaupo pa lang niya sa backseat ng kotse nang abutan siya ni Martin ng nakakap na ice cream. Magpalamig ka muna, Dahlia. Salamat. Kinuha niya ang ice cream at binuksan. May kasama itong maliit na kutsarang plastic. Sorry kung nasasaktan ka dahil sa akin. I don't want to pressure you, but I don't have a choice. I will find ways to help you to adjust with the situation. Anito. Hindi kita sinisisi, Martin. Pareho lang tayong biktima ng maling desisyon ng iba. Kahit naman ako, kung mawalan ako ng 30 million, baka gagawin ko rin to. Naaawa lang ako sa kapatid ko. Ngayon ko lang nalaman na ang dami niyang hirap na pinagdaanan sa piling ng adoptive mother niya. Maswerte pa rin ako kasi napalaki ako ng maayos ng tiyuhin ko kahit na hindi siya mayaman. I can't blame your sister either. Sumubo siya ng ice cream. Naibsan din ang bigat sa kanyang dibdib. Pagdating ng bahay ay magkatuwang silang nagluto ng hapunan. Namangha si Dahlia dahil marunong din magluto si Martin. Ito ang naghanda ng ulam. Naengganyo siyang matutong magluto ng international dishes. Pasensya ka na, karaniwang ulam lang ang alam kong lutuin. Sabi niya habang naghihiwa ng karot. It's okay. Masarap naman ang luto mo sa adobong manok at ibang gulay. Namimiss ko rin kumain ng native dishes. Sabi nito. Binababad na nito ang karne ng baka na nahiwa sa maninipis. Napangiti si Dahlia dahil sa papuri ng kanyang asawa. Salamat at nagustuhan mo ang luto ko. Magluto ka ng adobo pagdating ng parents ko. Nawiwindang na tumitig siya kay Martin. Inalipin na siya ng kaba. Darating ang parents mo? Yes, first week next month. Binilang niya ang araw. May 3 linggo na lang. Hindi pa ako handa.
Don't worry, mabait ang parents ko at kilala ka nila. Nakita na ba nila si Darla? Yes, nung araw ng kasal. Darla used your name, kaya kilala siya ng parents ko bilang Dahlia. Once nakita ka nila, hindi sila magdududa. Napansin ko rin na ang kilos ni Darla noon ay ginaya niya sa kilos mo. Maging pananalita. Gaga talaga yun. 5 beses lang kami nakita ng personal at madalas nang magtawagan. Inaral pala niya ang kilos ko. You should be thankful. Darla gave you a better life. Paano ako magiging thankful? Binigyan niya ako ng malaking problema. Am I not deserving to be your husband, Dahlia? Natitigan niya si Martin nang usigin siya nito. Habang iniisip niya ang sitwasyon ay napagtanto niya na wala siyang problema rito. At tama ito. Kung iisipin, mapapabuti nga ang buhay niya sa piling nito. Pero mahalaga pa rin sa kanya na mahal niya ang kasama sa buhay. Isa pa, pag naiisip niya ang 30 million na utang kay Martin, nai-stress siya. Masyado ka mataas at hindi ko alam kung deserve mo isang katulad ko, Martin. Anya. You're just stuck in the usual situation. Magkaiba man tayo ng status sa buhay. Hindi ko iniisip na mababa ka o hindi mo deserve na makaapak sa mundo ko. Ang totoo, wala akong pakialam sa ibang benefits ng kasal. As long as may malaking ambag ka sa buhay ko at hindi abusado, I can adjust naman. What about loving someone? Love? I don't think I'm capable of loving someone. Nakakahiya mang sabihin pero inaamin ko na hindi ako marunong magpakita ng love sa babae. Kaya siguro ang tingin sa akin ng babae ay trophy guy na pwede lang ipagyabang bilang boyfriend. Naalala niya ang sinabi ni Farah na minsan umanong niloko ng babae si Martin. Do you mean na in love ka na? Hindi ko masabing love yun. May nagustuhan akong babae dahil maganda, matalino. Isa sa katangiang gusto ko during my teenage life. Nilagawan ko siya ng college at sinagot niya ako. I gave her luxury stuff at akala ko gusto na niya ako. Since kilala ako na pinakamayaman sa school, parang naging kasangkapan to ng babae para makapagyabang sa mga kaibigan niya at relatives. One day, I saw her kissing another guy. Inamin din niya na wala siyang gusto sa akin at sinagot lang niya ako kasi mayaman ako. I felt disappointed at tumatak sa isip ko na baka lahat ng babae ay ganun. Mataba kasi ako nung college at alam mo naman ng ibang tao, kapag mataba ka, pangit ka sa paningin nila. Mahinang tumawa si Martin matapos magkwento. Nasuyod ni Dahlia ng tingin ng asawa at nai-imagine na mataba ito. I didn't see you ugly while imagining you're fat. Siguro kasi hindi ako katulad ng iba na mahilig mag-body shaming. Mataba rin ang boyfriend ko nung naging kami. Nagpapayat lang siya kasi required sa trabaho niya. Kahit tumaba ka, para sa akin gwapo ka pa rin. Anya, itinuloy niya ang paghiwa ng gulay. Biglang tumahimik si Martin. Nang muli niya itong sipatin ay nagulat siya nang mapansing titig na titig ito sa kanya. Wari na hipnotismo at napako rin ang titig niya sa mga mata nito. Sa simula pa lang ay ramdam ko ng iba ka, Dahlia. Hindi ka nasisilaw sa yaman dahil kung yun ang gusto mo, hindi ka iiyak gabi-gabi dahil gusto mong makalaya sa kasal natin. Anito sa malamig na tinig. Nagimbal siya nang malamang narinig pala nito ang pag-iyak niya gabi-gabi. Simula noong napunta siya roon. Natigil lang siya kakaiyak noong nakapag-adjust siya. Sorry, sobrang stress kasi ako nung unang linggo ko rito, lalo't nakipag-break ang ex ko. Anya. Naintindihan ko. Hindi magtatagal mag-enjoy ka rin sa buhay mo ngayon. Kumistod siya nang pumesto sa likuran niya si Martin at sinuotan siya ng pulang apron. Don't move. Kailangan mo to para hindi madumihan ng damit mo. Magluluto tayo ng steak at barbecue. Bulong nito malapit sa tenga niya. Hindi siya makaimik dahil tila ba tambol na pinapalo ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok ng puso niya. Lumipat na lamang siya sa harap ng electric grill at binuksan to. Mag-iihaw na ako ng mais. Sabi niya makaiwas lang sa asawa. Ilang minuto ang lumipas ay lumapit din sa kanya si Martin dala ang binabad na karne. Kalaunan ay naglaho ang pagkailang niya. Nagawa na ring makipagharutan sa asawa. Lunes ng umaga, pagpasok ni Dahlia sa trabaho, ay inusig siya ng katrabaho tungkol sa relasyon nila ni Romeo. Hiwalay na ba kayo ng BF mo, girl? May kumakalat kasi na chismis sa airport office. May nakakita raw sa'yo sa supermarket na kasama si Sir Martin. Ani Nicole. Nagtitipa siya sa laptop at inaasikaso ang schedule ng interview ng applicant.
Hindi na siya nasorpresa dahil empleyado lahat ng airlines ang mga kasama ni Romeo noon sa supermarket. Sasagot na sana siya nang pumasok ang manager nila. Balisa. Dahlia, halika muna. Paanyaya ng babae. Tumayo naman siya at sumunod dito. Bakit po, ma'am? Mahinahong tanong niya nang lulan sila ng elevator. Aware ka naman siguro sa kumakalat na chismis. Involved pang CEO. Gusto mo atang mawala ng trabaho. May nakakita sa inyo ng CEO na magkasama. Hindi mo ba alam na may asawa na ang CEO? Pumalatak na ang babae. Patungo na sila sa opisina ng CEO. Kumabog ang dibdib niya nang makapasok sa opisina. May ilang opisyalis pa roon. Bakit po tayo narito? Anya. Binapatawag ka ng CEO at ewan ko kung bakit. Baka dahil sa chismis na kumalat. Ayaw na ayaw pa naman ni boss na nadadawit siya sa mga eskandalo. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Nang makalapit sa CEO ay todo litanya na si Rosa, ang manager nila. Galit ito sa kanya pero todo depensa. Baka po na-misinterpret lang na nakakita sa inyo at inisip na may relasyon kayo, sir. Mabait naman tong si Dahlia at balita ko'y may boyfriend siya. Ani Rosa. Kunot noong nakatitig si Martin sa nagsasalitang babae sa tabi niya. I'm not asking for your appearance here, Miss Rosa. Inutusan lang kitang papuntahin dito si Dahlia dahil may ipapagawa ako. Anito. Matabang nang umiti ang babae. Ganun po ba, sir? Pasensya na. Dinedepensahan ko lang si Dahlia kasi nanghihinayang ako kung bigla siyang matanggal sa trabaho. Skilled siya at magaling sa recruitment. Huwag niyo po sana siyang sisantihin. Baka kako'y nagagalit na ang asawa niyo dahil sa kumakalat na chismis. You don't need to apologize. I know Dahlia and the gossip is right. Nagpanik na si Dahlia, ngunit hindi nakasingit sa usapan ng dalawa. Ano ho? Totoong may relasyon kayo ni Dahlia? Ani Rosa, isa ring chismosa. Yes, at para matigil na ang chismis, ipagkalat mo na si Dahlia ang asawa ko. Pakisaway na rin ang mga empleyado sa department niyo na sinasabotahe ang trabaho ng asawa ko. Kahit anong gawin nila, hindi sila mananalo. Huwag niyong hintayin na uminit ang ulo ko at maglinis na naman ako ng toxic na empleyado. Nanlalaki ang mga matang tumitig si Rosa kay Dahlia. Nakaawang ang bibig pero hindi malaman ng sasabihin. Ikaw pala ang asawa ni boss. Sorry ma'am, nasusungitan kita kung minsan. Sige po, gagawin kong utos niyo sir. Anito. Pagkawan ay nagpaalam kay Martin. Sinundan lang ni Dahlia ng tingin ang paalis na babae. Umalis na rin ang ibang opisyales. Nang sila na lang ang naiwan ay napasugod siya kay Martin. Bakit mo naman ibinunyag ang sekreto natin? Mangiyak-ngiyak niyang saad. To stop spreading unpleasant rumors. Alam mo naman ang chismis, nadadagdagan at nababawasan habang may nagkakalat. Ayoko ng chismis na involve ako. Wala namang mali dahil totoo namang mag-asawa tayo. Pero paano ang reputasyon ko? Ang alam ng iba'y kami pa ni Romeo. Baka isipin nila na ako ang nag-cheat. Ano na lang ang sasabihin nila? Bakit ba mas iniisip mong sasabihin ng ibang tao? Your life, your rules. Isa pa, ang ex-boyfriend mo mismo sa sumisira sa reputasyon nyo. Alam niya ang sitwasyon nyo, pero hinayaan niyang kumalat ang chismis. Parang gusto niya palabasin na ikaw ang may malaking kasalanan. Hindi pa niya sabihin na break na kayo. Sinabi ko naman sa ibang katrabaho kung nagtatanong na break na kami ni Romeo. Alangan namang ipabroadcast ko para malaman ng buong mundo. Pero tama ka. Si Romeo may problema kasi hindi niya inamin sa lahat na hiwalay na kami. Baka sinasadya niya to para masira tayo. Baliw pala siya eh. Siya daw nakipag-break tapos biglang sisirain ang reputasyon ko. Kapag natsyempohan ko siya, kakausapin ko siya. Anya. That's the right thing to do, Dahlia. Anyway, may bibigay akong bagong format ng recruitment. Pakikopya ang files. Sabi nito. Inabot sa kanyang maliit na flash drive. Sinabi rin nito ang file name. Sige, babalik ako mamaya once na kopya ko na ang files. Nagpaalam na siya. Mas mabilis pa sa pagkalat ng flu virus ang chismis. Pagbalik ni Dahlia sa workplace niya ay ilag na ang mga empleyado sa kanya. Bumait din ang mga malditang inggitera sa department nila. Dahlia, sorry. Isa ako sa nagkalat ng chismis. Sabi ni Nicole nang makaupo siya sa tabi nito. Magkadikit lang kasi sila ng workplace. Wala yun. Ang mahalaga ay namatay agad ng chismis. Matagal na pala kayong hiwalay ni Romeo? Kaya pala parang easy-go-lucky ng ex-jowa mo kung sino-sinong babae ang nilalandi.
Nakikinig lang siya kay Nicole habang abala sa trabaho. Naipon na ang narinig niyang balita tungkol kay Romeo na iba-ibang babae ang kasama nito sa bar maging sa ibang bansa kung saan ito may flight. Ayaw ka nang pag-usapan si Romeo. Magtrabaho na tayo. Anya. Tumahimik naman si Nicole. Habang abala siya ay sumagi sa isip niya ang ilang beses na sinundo niya si Romeo mula sa bar. 2 beses niya itong nahuli na may kasamang babae, pero iginiit nito na katrabaho lang nito yon. Maaaring may ibang dahilan pa ito kung bakit biglang nakipaghiwalay sa kanya. Umalis si Martin ng tanghali kaya sa bahay na sila nakita. Nakapagluto na si Dahlia ng hapunan. Mag-dinner muna tayo. Sabi niya nang mahubad ang coat ng kanyang asawa. Thanks. Ano ba niluto mo? May naaalala ako sa amoy ng pagkain. Anito. Ginataang alimango na may gabi ang niluto ko. Meron din namang inihaw na tilapia. Yun lang ang nabili ko kanina pagdaan sa palengke. Nagmamadaling nagtungo sa hapag si Martin at binuksan ang natatakpang pagkain sa lamesa. Alam mo talaga kung paano ako takami ng luto mo, Dahlia. I miss my grandmother who loved seafood with coconut milk. Excited nitong sabi. Nauna na itong umupo sa harap ng lamesa. Lumapad naman ang atay ni Dahlia sa papuri ng asawa. Tinabihan niya ito at inasikaso ang pagkain nito. Ngunit ito pang nag-abalang ipagtalop siya ng alimango. You should eat. Anito. Ginutom na rin siya kaya nilantakan na niya ang pagkain. Matagal na niyang napansin ang caring side ni Martin. Sobrang gentle nito pagdating sa kanya. Kabaliktaran kung paano ito humarap sa ibang tao. Siya nga pala, Dahlia. Nag-propose ba sa'yo ng kasal si Romeo noon? Tanong nito na bumasag sa katahimikan. Hindi. Busy kasi kami pareho at bigla na lang nagkasundo para sa kasal. Sa West lang naman dapat ang kasal. Ang totoo, ako ang unang nagpasya na magpakasal kami. Nag-alangan pa noon si Romeo kasi wala pa siyang ipon. Akala ko noon ayaw niya magpakasal pero bigla ring umuo. Turan niya. Napailing si Martin. Parang ikaw pala ang nag-propose. Parang gano'n na nga. Gusto ko na kasing magpakasal kasi natakot ako na baka biglang manlamig ang isa sa amin. Hindi mo ba naisip na kahit kasal na kayo pwede pa rin manlamig ang isa? Marriage won't assure us of a lifetime healthy relationship. Hindi rin sukutan kung gaano kayo katagal nagsasama dahil may tendency na magbago ang isang tao. Naisip ko rin yan. Pero binulag ka ng pagmamahal. Inisip mo na si Romeo na ang forever mo at gusto mong masecure yun sa pamamagitan ng kasal. Palaging malayo ang boyfriend mo at tiwala ang kumakapit sa'yo para hindi mag-isip ng negatibo. Napagtanto ni Dahlia na naging maluwag nga siya kay Romeo noon kasi buo ang tiwala niya rito. Napabuga siya ng hangin. Pwede bang huwag na natin siyang pag-usapan? Na-appreciate ko ang concern mo, pero huwag ka na mag-abala. Kaya ko na to. Anya. But I'm affected when you're anxious because of your ex-boyfriend, Dahlia. Napatingin siya rito. Bakit ka naman maaapektuhan? Ang kailangan mo lang naman ni benefits mula sa kasal natin. Wala naman ako napala sa kasal dahil hindi maibabalik ang 30 million ko. Ibang benefits ang kailangan ko, Dahlia. And it's not related to money anymore or your skills as a good employee. Matiim siyang tumitig kay Martin nang mapagtanto kung anong ibig nitong ipahiwatig. Hindi na lamang siya kumibo at itinuloy ang pagsubo ng pagkain. Mahigit 1 linggo na ang lumipas at naging abala na sa trabaho si Dahlia. Kahit magkasalubong sila ni Romeo sa airport ay hindi na siya apektado. Biyernes ng hapon ay napasugod siya sa opisina ni Martin. Anong problema? Tanong nito pero nakatutok sa binabasang papeles. Bakit inilipat mo na ang gamit ko sa kwarto mo, Martin? Balis ang tanong niya. Umuwi kasi siya ng tanghali at nagpalit ng pants na natagusan ng dugo. Bigla kasi siyang dinatnan ng dalaw. Sorry, hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Darating mamayang madaling araw ang parents ko kasama si Lola. Ano? Bukas na? Nataranta na siya. Matagal ko na itong binanggit sa'yo. Hindi ka pa ba nakapaghanda? Busy kasi ako. Lilipat ka lang naman sa kwarto ko. Anong problema? Napapadyak siya ng paa sa inis. Ngayon pa talaga na may dalaw ako. Kainis ka. It makes sense kung bakit mainit ang ulo mo. Kumalma ka muna at mamaya tayo mag-usap. Paano ako kakalma? Hindi ko alam ang gagawin. Ang sakit pa ng puson ko. Natiklop ni Martin ang folder ng papeles sa tumayo.
Nilapitan siya nito at inalalayan pa upo sa couch. Wait for me. Anito saka pumasok sa extension ng opisina. Naghintay naman siya pero hindi pa rin mapakali. Sa tuwing susumpungin siya ng init ng ulo ay namumura niya sa chat ang kanyang kakambal. Bumalik si Marty na may dalang isang basong tubig na manilaw-nilaw. Drink it. Anito. Kinuha niya ang baso at inamoy. Amoy luya yon pero may konting tamis. May luya ba to? Tanong niya. Yes, ginger tea yan at yan ang madalas kong inumin. Tinabihan siya nito at nilapatan ng una ng kanyang puson. Salamat. Uminom ako kanina ng maligamgam na tubig pero hindi nawala ang sakit ng puson ko. Sana nagstay ka na lang sa bahay. Biglaan kasi ang pagdating ng dalaw ko kanina sa oras ng interview sa mga piloto. Hindi pwedeng madelay yun kasi magbubukas na next month ang branch office natin sa Europe. At sabi mo, Pinoy rin ang mga piloto ron. Okay, enough. Mag-leave ka ng 1 linggo simula bukas. Papapasukin ko ang 2 kawaksi para may mag-asikaso sa parents ko. Hindi mo kailangan magpakaabala. Magagalit si mami kapag hinayaan kitang gumawa ng gawaing bahay. Nakakahiya naman kung hihilata lang ako habang may bisita. Natigilan siya nang akbayan siya ni Martin. You're my wife, not a servant, Dahlia. Natutuwa ako dahil sinanay mo ang sistema mo bilang asawa ko. At pansin ko kung gaano ka kabilis mag-adjust. Umaasa ako na magtuloy-tuloy na to. Inilapag niya sa mesita ang baso nang makalahati ang laman nito. Salamat sa concern mo sa health ko. Ramdam ko yun. Obligasyon ko yun, Dahlia. Hindi mo kailangan magpasalamat. Napangiti siya nang maisip na regular na ang pag-text sa kanya ni Martin para lang kamustahin siya kahit araw-araw naman silang nagkikita. Pakiramdam niya special siya rito. Tapos na ang trabaho ko. Pwede na ba akong umuwi? Anya. Sabay na tayong umuwi. May pipirmahan lang akong papeles. Mamalengke na rin tayo. Tumayo na ito at bumalik sa harap ng lamesa. Bumalik siya sa kanyang workplace at kinuha ang kanyang bag. Pagkawan ay tumambay siya sa opisina ng CEO. Pagsapit ng gabi ay si Martin na ang nagluto ng hapunan. Masakit pa rin ang puso ni Dahlia kaya nakahilata lang siya sa kama ng kanyang asawa. Mas malaki ang kwarto nito. Nakaidlip na siya nang pumasok si Martin. Dinner is ready, sabi nito. Tinatamad akong bumangon, ang bigat ng ulo at katawan ko. Reklamo niya. Dalhin ko na rito ang food. Muli rin itong lumabas. Nagpumilit siyang umupo pero nakabalot ng comforter ang katawan. Nakabukas kasi ang aircon. Maya-maya ay bumalik si Martin dala ang tray ng pagkain. Inilapag nito yun sa mesita. Pwede bang i-off na lang natin ng aircon? Anya. Sure, meron naman akong mobile air cooler. Sakto lang ang lamig. Kinuha nito ang remote ng aircon at ini-off. Hindi man niya hiniling, nagusa si Martin na subuan siya ng pagkain. Nilagang baka ang ulam kaya ganado siyang kumain. Nang mabusog ay pinigil din niya ang asawa upang makakain na ito. Maagang nakatulog si Dahlia at nang magising siya'y ginulantang siya ng matandang babaeng nasa paanan niya. Nakaupo sa wheelchair at nakatitig sa kanya. Good morning, Iha. Nakangiting bati ng ginang. Napabalikwa siya ng upo. Good morning. Naiilang niyang bati ng mapagtanto na lola ni Martin ng ginang. Maya-maya ay may ginang na pumasok. Mas bata at maganda. Blonde ang buhok na kulot. Hello, Dahlia. Kamusta ka na? Masama raw ang pakiramdam mo, sabi ni Martin, kaya hindi ka na namin ginising kanina pagdating namin. Masayang bungad ng ginang. Ito na ang mother-in-law niya. Pilit siyang ngumiti. Okay na po ako. Nawala na ang sakit ng puson ko. Sabi niya. May period ka pala. So malinaw na hindi ka pa buntis. Akala ko pa naman may aasahan na kaming apo. Ayos lang, Sonia. Huwag nating apurahin ng mag-asawa. Sabad ng matanda. Excited lang naman ako, Mommy. Alam mo naman, kabato ako noon pa kasi mukhang walang balak mag-asawa si Martin. Pumasok naman ang daddy ni Martin. Nakita na niya ang mukha ng mga ito sa picture kaya pamilyar na sa kanya. Mabait din si Hector, ang tatay ni Martin. Madaldal ang mother-in-law niya kaya mabilis niyang nakasundo. Naging komportable rin siya. Mag-almusal muna tayo sa garden, nakahanda na ang pagkain. Paggawa ay paanyaya ni Sonia. Nagmumugat hilamos lang siya at sumunod na sa kanyang in-laws. Walang pasok sa opisina si Martin kaya mahaba ang oras sa pamilya.
Katabi niya sa upuan si Lola Imelda na maya't maya ang hawak sa kanyang kamay. Alagaan mo ng maayos ang asawa mo, Martin. Pumapayat siya. Mataba-taba pa siya nung huling kita namin Ani Sonia. Nagkatitigan silang mag-asawa. Walang kamalay-malay ang ginang na si Darla ang nakaharap nito noon. Mas malaman ang kapatid niya kumpara sa kanya. Okay lang po, Mami. Mas komportable po ako sa katawan ko ngayon. Anya. Basta ba healthy ka, walang problema. Huwag kayo magpapakapagod sa trabaho. Kailangan malusog kayo pareho para makabuo na ng apo ko. Malalaki na ang apo ko sa atin ni Martin at ayaw na ng lambing. Gusto ko naman ng apo mula sa bunso ko. Pangiting-ngiting sinipat ni Dahlia ang asawa. Pasimpleng siniko niya ito sa braso. Aware siya na may ate si Martin na doktor pero sa Australia nakatira at doon nakapag-asawa. May 2 anak. Bakit ba kayo nagmamadali, Mommy? Gusto ko munang mag-focus kami ni Dahlia sa isa't isa. Apela ni Martin. Namiss ko na mag-alaga ng bata. Gusto mo kamo na maglagi ako rito sa Pilipinas. Mananatili lang ako rito once nagkaanak na kayo. Hindi naman siguro mahirap gawin yun, ano? Uminit na ang mukha ni Dahlia at hinayaan na si Martin na makipag-usap sa ina nito. Magtatagal ng 1 linggo sa Pilipinas ang parents ni Martin kaya mahaba-habang panahon na makakasama ni Dahlia ang mga ito. Ngunit gabi-gabi naman siyang stress dahil sa pag-a-adjust na kasama sa kwarto ang asawa niya. May period ka pa ba? Tanong ni Martin nang tabihan siya nito sa kama. 3 gabi na yon na magkatabi sila. Wala na pero umaatake ang migraine ko. Anya. May 4 days leave ka pa. Nag-assign na ako ng tao na gagawa sa pending works mo. Mag-enjoy ka muna sa pamamasyal kasama ang parents ko. Bakit hindi ka sumama sa amin? Inaasikaso ko ang parating na anniversary celebration ng kumpanya. Kailan pala yon? Sa linggo, 3 days from now. Invited ba lahat ng empleyado? Oo, pero hindi naman lahat makakadalo. Kaya may anniversary bonus na ibinibigay. Usually, mga officers sa iba't ibang branch offices ang dumadalo. Naisip niya na maaaring dadalo si Romeo dahil Asian countries lang naman ang flight nito. Ngayon naulit niya na isip ang lalaki pero hindi na siya apektado. Tumalikod siya kay Martin ngunit bigla itong lumapit at niyakap siya buhat sa likuran. Hindi niya ito magawang iwasan dahil tila ginapos na rin siya ng kakaibang sikdo ng kanyang puso. Dahlia, are you still hoping for freedom? Maya-maya ay tanong nito. Bumubuga ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. Freedom para saan? Sa kasal natin. Pansin ko kasi na komportable ka na sa pamilya ko at sa akin. Bumuntong hininga siya. Ang totoo, gumaan ang buhay ko simula nang nakasama kita. Siguro dahil spoiled mo ako. Hindi ko ipagkakailan na malaking nagbago sa lifestyle ko maging sa mindset. Marami akong realization na binubulag-bulagan ko noon. Mas nakilala ko ang sarili ko at alam ko na kung ano talaga ang gusto ko. Gusto mo pa rin bang makasama si Romeo? Nanahimik siya ng ilang sandali at pinakiramdaman ng kanyang sarili. Gusto niyang titigan muna sa mga mata si Martin bago sagutin ang tanong nito. Kaya pumihit siya paharap dito. Martin? Sambit niya. Ngunit hindi niya natuloy ang sasabihin nang biglang yumuko ang kanyang asawa. Otomatikong naghurumentado ang kanyang puso nang siilin siya nito ng marubdob na halik sa mga labi. Bugso ng damdamin ay kaagad siyang napatugon. Lumalalim na ang kanilang halikan ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. Naitulak niya sa dibdib si Martin at napaupo. Dinampot niya ang cellphone at napindot ang answer key. Hello? Sino to? Sagot niya kahit hindi pa natingnan kung sino ang tumatawag. Dahlia, si Romeo to. Pakilala ng caller. Lumabas siya ng kwarto at sa indoor garden pumasok. Romeo, napatawag ka? Anya. Pasensya na sa abala. Hindi kita guguluhin sa relasyon niyo ni Sir Martin. Pero as a friend, baka pwedeng makahingi ng tulong para sa mama ko. Ano? Bakit? May nangyari ba sa mama mo? Sinalakay siya ng kaba. Napamahal na rin siya sa ina ni Romeo kaya hindi niya ito matiis sa tuwing kailangan ng tulong. Nasa ospital si mama at kailangan maoperahan sa puso. Kaso kapos ako ngayon. Pinaghahanda kami ng doktor ng $250,000. Nasa Cebu ako ngayon. Nag-send ako sa'yo ng picture ni mama na nasa ospital. Unconscious pa siya. $250,000? Wala akong ganong halaga. Baka pwedeng umutang ka muna sa asawa mo. Once natapos ng operasyon ni mama, gagawin ko ng paraan para maibalik ang pera sa'yo. Please, Dahlia, kahit para lang kay mama. Umira lang awa niya sa ina ng binata.
Sige, kakausapin ko si Martin. Balitaan kita once may hawak na akong pera. Anya. Sige, salamat talaga. Sorry rin sa kumalat na chismis. Nasabi ko na sa mga katrabaho ko na hiwalay na tayo. Sige na. Pinutol na niya ang linya at bumalik sa kwarto ni Martin. Sino tumawag? Tanong ng kanyang asawa. Humugot siya ng malalim na hininga nang makaupo sa tabi ni Martin. Wala siyang balak na magsinungaling dito. Si Romeo, tumawag siya at humingi ng tulong. Anya. Para saan? Para sa mama niya na kailangang operahan sa puso. Napamahal na sa akin ang mama niya at isa siya sa mga tumulong noong nagkasakit ang uncle ko. Kailangan nila ng $500,000. Do you want to help them? Oo, kaso wala akong ganoong kalaking pera. Pwede bang makahiram muna sa'yo? Ibabalik ko rin once nakahanap na ng pambayad si Romeo. Promise wala itong kinalaman sa relasyon namin. Ang nanay lang niyang inaalala ko. Sinasabi mo ba na wala ka nang balak balikan si Romeo? Aaminin ko na nawala na yung kagustuhan ko na balikan si Romeo. Gusto ko na rin mag-focus sa atin. Napaupo si Martin at kinuha ang cellphone nito. May cash ako rito pero baka 100,000 lang. Isasend ko na lang sa bank account mong kulang. Anito. Nagulat siya sa walang pag-aatubiling pa siya ng kanyang asawa. Ibinigay naman niya rito ang detalye ng kanyang bank account. Ayos lang, ipapauna ko na lang ang 100,000 para ma-process na ang kailangan ng nanay ni Romeo sa operasyon. Tumango ang kanyang asawa. Humiga na rin ito. Kinabukasan nang makuha ang pera kay Martin, ay kaagad iyong naideposito ni Dahlia sa bank account ni Romeo. Humihingi siya ng update sa sitwasyon ng nanay nito pero resibo ng gamot ang naisend sa kanya. Kamusta ang lakad mo? Tanong ni Martin nang makarating siya sa opisina nito. Nasend ko ng 400,000 sa account mo. Naipadala ko na pera kay Romeo, pati ang mas malaking halaga na pinasa mo sa akin. Salamat talaga, Martin. Nangihinang lumuklok siya sa silyang katapat ng lamesa ng asawa. Tanghali na at nalipasan na siya ng gutom dahil sa haba ng pila sa bangko. Kumain ka na ba? Sandwich lang ang kinain ko kanina paglabas ng bangko. Napabugay ito ng hangin. Umuwi ka muna at magpahinga. Pero may gagawin ako sa HR office. Bukas mo na gawin yun. Maaga rin akong uuwi mamaya. Tumayo na siya. Sige, mauna na akong uuwi. Paalam niya. Sa gabi ng anniversary party ng kumpanya ay hindi nakapag-focus si Dahlia dahil wala pa si Martin. Sa 5-star hotel ang venue ng party at dinagsa ng bigating politician at negosyante. Nasaan si Martin, Dahlia? Tanong ni Sonia. Binilhan pa siya nito ng mamahaling gown at alahas kaya naging sentro siya ng atensyon ng mga tao. Baka nasa bahay pa po, may tinapos kasi siyang paperwork sa opisina kanina at sabi niya malilate siya. Anya. Ako na lang muna ang bahala sa mga bisita. Abangan mo si Martin, ha? Opo. Bumalik siya sa table ng HR department ngunit bigla siyang nilapitan ni Romeo. Nakasuot ito ng black suit at halatang nakainom na ng alak. Romeo, akala ko ba nasa Cebu ka pa? Anya. Kararating ko lang kanina umaga. Ayoko mamiss tong party. Anito. Kamusta mama mo? Naoperahan na ba siya? Oo. Naroon naman ang kapatid ko at nagbabantay. Hinawakan siya nito sa kanang braso at hinila. Sandali, saan tayo pupunta? Nagpanik na siya. May sasabihin ako sa'yo. Hindi siya makawala sa kamay nito at napasunod siya hanggang sa pasilyo patungong palikuran. Lasing na nga ito, wala na sa wisyo. Gusto ko lang magpasalamat, Dahlia. Ang totoo, matagal ko nang tanggap na hindi tayo magkakatuluyan. Alam mo kung bakit? Kasi nasakal ako sa sobrang pagmamahal mo at nainis ako. Sinubukan ko makipagrelasyon sa iba habang tayo pa. Pero hindi ka maalis sa isip ko. Siguro dahil mahal pa rin kita. Kumpisan nito. Bahagyang nanikip ang kanyang dibdib pero naghari ang inis. Akmang sasampalin niya ito ngunit bigla siyang niyakap. I'm sorry. Marami akong kasalanan sa'yo. Anito. Itinulak niya ito sa dibdib. Bigla itong nagsuka at hindi na maibalanse ang sarili. Wala siyang makitang kaibigan nito kaya inakay niya ito palabas ng hotel. Samantala, nagmamadaling bumaba ng kotse si Martin dahil late na siya sa party. Ngunit napahinto siya nang mapansin si Dahlia na lumulan sa taxi kasama ang ex-boyfriend nito. Joven, kunin mo ang kotse. Utos niya sa driver na nakasunod sa kanya. Yes, sir. Tumaliman naman ng lalaki. Nang makahinto ang kotse sa kanyang harap ay kaagad siyang lumulan.
Sundan mo ang taxi na yon. Anya, itinuro ang taxi na sinakyan ni Nadalia. Pero late na po kayo sa party. I don't care. Just drive. Nagmaneho naman ng driver. Hindi siya mapakali habang tinatawagan sa cellphone si Dahlia. Hindi ito sumasagot. Maya-maya ay nag-chat ang taong inutusan niya na imbestigahan ang pamilya ni Romeo at ang sitwasyon ng nanay nito. Nawindang siya nang malamang hindi naman naoperahan sa puso ang nanay ng lalaki. May sakit ito sa puso pero walang findings na kailangan ng heart surgery. Stop the car. Utos niya sa driver nang mapansing huminto ang taxi sa tapat ng apartment na 3 palapag. Bumaba si Dahlia kasunod si Romeo. Bumaba na rin siya at sinundan ang dalawa na pumasok sa gusali. Huminto ang mga ito sa pasilyo kaya kumubli siya sa madilim na bahagi. Hindi niya maintindihan ang usapan dahil wikang Bisaya ang gamit ng mga ito. Maya-maya ay biglang niyakap ni Romeo si Dahlia. Hindi siya nakatimpi at sinugod ang lalaki. Hindi lang niya ito palayo sa kanyang asawa. Martin! Tili ni Dahlia. Tumalsik si Romeo pero mabilis na nakabawi ng lakas. Oh, here comes the hero. Narito ka ba para sunduin ang asawa mong hindi makamove on sa akin? Wala lang siyang choice kaya nakikisama sa'yo. Pero ang totoo, mahal pa rin niya ako at handa siyang gawin ng lahat para sa akin. Sabi ng lalaki. Halatang lasing ito kaya hindi na pag-isipan ng sinabi. Pero hindi yun excuse sa kanya. Muli niya itong sinuntok sa pisngi. Pinigil na siya ni Dahlia pero iwinaksi niya ang kamay nito. Martin, huwag ka maniwala sa kanya. Lasing lang siya. Depensa ng kanyang asawa. Nagdilim na ang paningin niya dahil sa galit, lalo nang maisip na niloloko nga lang siya ng dalawang ito. Kumikirot ang kanyang dibdib. Patunay lamang na mahal na niya ang asawa at hindi matanggap ng kanyang sistema na hindi talaga siya nito kayang mahalin. I trusted you, Dahlia, pero wala ka rin palang pinagkaiba sa mga taong manloloko. Singal niya sa asawa. Sandali, hindi kita niloloko, Martin. What about the money you gave to Romeo? Hindi inoperahan sa puso ang nanay niya. Saan niyo dinala ang pera, ha? Nanggagalaiting tanong niya. Napatda si Dahlia at nabaling ang atensyon kay Romeo. Ang lalaki naman ay proud pa sa panloloko at sinabing pinangbili nito ng lupa ang pera. Nilamon na siya ng galit at gustong sigurin ulit ang lalaki. Ngunit dumating ang driver niya. Inawat siya nito at pinilit na umalis. Bahagya siyang kumalma nang makasakay ng kotse. Let's go home. Utos niya sa driver. Nagmaneho naman ito. Napaiyak naman sa galit si Dahlia nang aminin ni Romeo na hindi totoong naoperahan sa puso ang nanay nito. Magkasunod na sampal ang pinatama niya sa pisngi nito. Walang iya ka? Hindi mo lang ako pinagtaksilan. Inabuso mo pang kabaitan ko. Gigil niyang singhal sa lalaki. Dumating ang roommate nitong lalaki at pinigil siya sa pag-aamok. Sorry, Dahlia. Nabuntis ko ang isa sa mga kasama kong flight attendant at inoobliga ako ng parents niya na pakasalan siya. Bumili ako ng lupa sa Cebu kasi napaalis na kami sa inuupahang bahay. Lumuluhang bunyag ng binata. Wala akong pakialam sa problema mo. Ibalik mo ang pera ng asawa ko. Tama na, bukas na kayo mag-usap. Awat ng kaibigan nito. Umalis na lamang siya lulan ng taxi. Pagdating sa hotel ay wala roon si Martin. Hindi pa umano dumarating, sabi ni Sonia. Muli siyang lumulan na taxi pa uwi sa bahay ni Martin. Pagdating ng bahay ay walang tao pero naroon ang kotseng ginamit ni Martin. Nagtungo siya sa backyard garden na mayroong swimming pool. Naroon ang kanyang asawa, nakaupo sa bench. Martin, sambit niya nang makalapit sa asawa. What are you doing here? Are you done dealing with your stupid ex-boyfriend? Anito sa matigas na tinig. May hawak itong baso ng wine. Huwag ka magalit sa akin. Mali ang iniisip mo. Tinapos ko ng ugnayan namin ni Romeo. Nalasing siya ng husto kaya hinatid ko siya sa apartment nila kaysa gumawa siya ng eksena sa party. Ang tungkol sa perang hiniram ko sa'yo, hindi ko alam na may ibang pinaglaanan yung si Romeo. Niloko niya ako at pinaniwalang para yun sa operasyon ng mama niya. Paliwanag niya. Hindi ako nag-alinlangang magbigay ng pera sa'yo dahil may tiwala ako at mahal kita, Dahlia. I want to give what makes you happy and comfortable. Pero nagduda na ako nung sinabi mo na walang update si Romeo tungkol sa operasyon ng nanay niya. Nagpa-imbestiga ako. Nawindang siya lalo nang aminin ni Martin na mahal siya nito. Bahagyang naibsan ang takot niya. Napagtanto niya na hindi na niya kayang mawala rito. Marahil nga'y mahal na rin niya ito. Sorry, naging marupok ako kay Romeo. Pero dahil lang yun sa nanay niya.
Nagtatanaw lang ako ng utang na loob kaya hindi ako nakatanggi. Ang walang iyang Romeo, may nabuntis pala siyang babae at pinipilit siyang pakasalan to. Hindi kita pinagtataksilan, Martin. Simula nang napunta ako rito sa bahay mo, hindi na kami nag-usap pa ni Romeo. Nitong humingi lang siya ng tulong kami nagkapag-usap. Maniwala ka, hindi ko na mahal si Romeo. Nang mapansing tila hindi interesado sa sinasabi niya si Martin, ay nabuhay ang kanyang takot. Nanginginig ang kalamnan niya at biglang napaluhod sa harapan ng kanyang asawa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipakulong mo ko. Tatanggapin ko ang parusa mapatunayan lang sa iyo na hindi talaga kita kayang lokohin. Noon natakot ako na hindi matuloy ang kasal ko kay Romeo. Pero ngayon, mas natatakot ako na mawala ka sa buhay ko, Martin. Lumuluhang samo niya. Panay ang buntong hininga nito at inisang lagok ang laman ng baso nito. Nagalit ako kasi nasaktan ako, Dahlia. Akala ko mahal mo pa rin si Romeo at palihim kayong nagkikita. I thought your efforts are all fake to win my trust. Anito. Mali ka. Totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. Gusto kita, Martin, at alam ko mas lumalim ang nararamdaman ko sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng chance, patutunayan ko na kaya kitang mahalin na higit pa kay Romeo. Inilapag nito sa sahig ang baso at hinawakan siya sa magkabilang braso. Inakay siya nito paupo sa gawing kaliwa. Nagalit lang ako dahil kay Romeo. At ngayon mas galit ako kasi niloko ka ng lalaking yun. Hindi ang perang nawala ang pinanghihinayangan ko, kundi ang effort na nasayang, na sana'y inilaan natin sa taong mas nangangailangan. I admire you for being soft-hearted and caring, Dahlia. Naniniwala ako na hindi ka manloloko ng tao para sa pera. Naudlot ang pagluha niya nang mapagtanto na naglaho na ang galit ni Martin sa kanya. Salamat. Promise mag-iingat na ako sa susunod at hindi na magiging marupok at sobrang bait. Okay lang maging marupok ka, pero sa akin lang dapat. Isipin mo, kahit anong hilingin mo, kaya kong ibigay dahil mahal kita, Dahlia. Kaya sa akin ka lang, okay? Huwag ring sobrang mabait, maaabuso ka. Natawa siya. Hindi na po, sir. I'm sorry again. Pinahid ng kamay nito ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Inunahan naman niya ito ng halik sa mga labi pero saglit lang. Simula ngayon, ikaw lang ang iisipin ko, Martin. Bulong niya. Umaasa ako. Hinapit ng kamay nito ang kanyang batok at bigla siyang siniil ng halik sa mga labi. Yumakap naman siya rito at tinugon ng patas ang alab ng halik nito. Maya-maya ay may bumusinang sasakyan. Ang bilis nilang naghiwalay. Dumating na ang in-laws niya kasama si Lola Imelda. Sinalubong na nila ang mga ito. Bakit hindi ka na pumunta sa party, anak? Hinanap ka ng mga investors natin at ibang bisita. Ano bang nangyari sa inyo, ha? Palatak ni Sonia nang makababa ng kotse. Oo nga naman, anak. Napaaga tuloy natapos ang party dahil wala ka. Alam mo naman kami ng mami mo, wala nang tiyaga sa mahabang oras na pakikihalubilo sa maraming tao. Gatong ni Hector. Pasensya na kayo, ma'am, dad. Sumama kasi ang pakiramdam ko kaya hindi ako natuloy sa party. Alibay ni Martin. Bakit mugto ang mga mata niyong mag-asawa, ha? Usisa ni Sonia. Nagtitigan pa silang mag-asawa. Si Dahlia na lamang ang nagpaliwanag. Umiyak po ako kasi akala ko kung napano na si Martin. Nadatnan ko siyang namimilipit sa sakit. Ayun, nauwi kami sa drama at nag-iyakan. Palusot niya. Hay, tama na nga kayo. Nagdala na kami ng food niyo. Kumain na kayo. Wika ng ginang. Sabay na silang pumasok ng bahay. Napagod na ang matatanda kaya nauna nang natulog. Tumambay naman silang mag-asawa sa indoor garden at doon kumain. Anong plano mo kay Romeo? Tanong ni Martin habang kumakain. Magkatabi sila nito sa silya. Oobligahin ko siyang maibalik ang kalahating milyon. Pero kung gusto mo siyang idemanda at ipakulong, irerespeto ko ang desisyon mo. Anya. Hindi ako basta nagpapakulong ng taong may kinalaman sa pera ang kaso. Naisip ko kasing kung ipapakulong ko sila, mas lalong hindi nila ako mababayaran. Anong gagawin mo? Hindi birong kalahating milyon. Totoong may sakit ang nanay ni Romeo at nakagastos sila ng mahigit 100,000 sa hospital bills. Ang ibang pera, yun ang winaldas ni Romeo. Ipapatawag ko siya sa main office para malaman niya ang gagawin. Hindi ko rin siya tatanggalin sa trabaho para salary deduction ng pagbabayad niya ng utang. Yung 100,000, tulong na natin sa nanay niya. Ang natirang halaga na lang ang babayaran niya. Napangiti si Dahlia at banayad na pinisil ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ko akalaing ganyan kakabait, Martin.
Meant to be talaga tayo kasi pareho tayong marupok at mabait sa kapwa. Iiling-iling itong napangiti. At least wala tayong inaapakang tao. Patatawarin ko si Romeo at kakalimutan na ang nangyari. Pero hindi ka absuelto sa akin. Ano? Paparusahan mo pa rin ako? Hindi to parusa. Kailangan mo lang akong bigyan ng anak. Mga 2, girl and boy. Napahagalpak siya ng tawa. Oo ba? Kahit 1 dosenang anak ba, ibibigay ko sa'yo, sweetheart. Pilyang wika niya. Lumapad ang ngiti ng kanyang asawa at sinaglitan siya ng halik sa mga labi. Let's start later. Bulong nito. Sure, kain muna tayo para may lakas. Sabay pa silang tumawa. Pero gusto kong magpakasal tayo sa anniversary natin. Hindi kita nabigyan ng maayos na kasal, sweetheart. Kaya gusto kong gawin yun, bilang selyo ng pagmamahal ko sa'yo. I love you, Dahlia. Mahal din kita. Sige, magpapakasal tayo. Pagkalipas ng 3 buwan, pagbalik ng mag-asawa mula Australia, ay naging positibo rin sa pregnancy test si Dahlia. Natupad din ang gusto ni Martin na pakasalan siya sa wedding anniversary nila na nasa marriage certificate. Nagdesisyon din sila na wag na lang ipaalam sa mga magulang ni Martin at lola nito ang tungkol sa nangyaring pagmamanipula ni Darla sa kasal nila noon dahil mayroon naman yung magandang naidulot sa kanilang mag-asawa. Nagtatrabaho pa rin si Dahlia pero sa opisina na ni Martin. Ang 30 million na utang ng umampon kay Darla ay inabsuelto na rin ni Martin dahil higit pa raw sa halagang yon ang naging kapalit. At yun ay si Dahlia. Samantalang naayos na rin ang problema nila kay Romeo at nagkasundo na salary deduction ng pagbabayad nito ng utang. Dahil sa kababaang loob ni Martin, dumagsa ang biyaya sa negosyo at lalong sumaya ang pagsasama nila nang magdagdagan ang miyembro ng pamilya. Nagsilang si Dahlia ng malusog na anak na babae. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.